Buksan po natin sa atin po mga Biblia. Aklat po ni Mateo, Kapitulo 7. Mateo po, Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 8. Yan. Mateo, Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 8. Kung nakita na po, pwede, basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo, tumuktok kayo at kayo pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang mahanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Sa oras po na ito, kagaya ng nabasa po nating talata, maaari po kung pamilyar po tayo dito, ito po ay patungkol po sa pananalangin. Kaya yung paksa po na pag-uusapan po natin sa hapon na ito ay yung tungkol po sa pananalangin. Ayun. Gusto ko po ibahagi ito pong paksa po na ito para maalala natin gaano po ba kahalaga yung pananalangin at ano po ba yung ibig sabihin na nanalangin at tayo po ba nananalangin po ba tayo ng totoo sa harapan ng Diyos. Kasi po mamaya atin po matutunan sa harapan ng Diyos may mga taong nanalangin pero hindi po tunay na pananalangin. Ito po ay aklam po nila para magpakitang tao sa iba na sila po ay nananalangin. Okay? This time po, kung babasahin po natin muli, makikita po natin, ito po ay isang pangako po ng Diyos. Bakit po pangako ng Diyos? Kapag hingi tayo, humanap tayo, kapag humingi tayo, tayo po ibibigyan. Kapag humanap tayo po ay makakatagpo. Kapag tayo po ay tumuktok, tayo po ay pagbubuksan. Kaya dito po makikita po natin, kapag gagawin po natin itong mga bagay na ito po yung ibibigay po sa atin. Ito po yung magiging response po ng Diyos, which is ito po yung prayer po natin. Tayo po yung humihingi, naghahanap at tumutuktok po palagi po sa Diyos. Kaya dito po makikita po natin, sa pamamagitan po ng panalangin, nagbigay po ng pangako po yung Diyos na tuwing gagawin po natin ito pong bagay na ito, lagi po siyang sumasagot. Ibig sabihin, every time na tayo po ay nanalangin, yung pangako po ng Diyos, pinapakinggan niya, sasagutin niya po yung ating mga panalangin. Bakit po? Sino po ba yung Diyos na meron po tayo? Yung Diyos na meron po tayo, siya po yung makapangyarihan, siya po yung palagi nagmamahal po sa atin. Ibig sabihin, wala pong bagay na hindi po kayang ibigay yung Diyos. Ibig sabihin din po, dahil mahal niya po tayo, ano man yung gusto po natin, ibinibigay po natin. Pag may mahal po tayo, diba? Kapag birthday nila, binibigyan natin sila. O kahit di nila birthday, diba? Kapag may gusto tang tao, nireregaluhan po natin sila. Ganon din po. Sa atin din po, ito pong panalangin, ay ganon din po yung ginagawa ng Diyos sa atin. Dahil mahal niya po tayo, ibinibigay niya po, sinasagot niya po yung lahat ng atin po mga panalangin. Pero, kagaya sa Biblia, meron pong proper na way ng pananalangin sa harapan po ng Diyos. Atras lang tayo, chapter 6 po. Mula verse 6 hanggang 8 po. Sa Mateo chapter 6, verse 6 hanggang 8, dito natin makikita na yung pananalangin para po sa Diyos, hindi po ito reliyosong gawain. Ito po ay pakikipag-usap o pakikipag-fellowship po sa Diyos. Verse 6 hanggang 8, pwede. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at pagkasamro ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Maginalangin ay huwag iyong gumamit ng walang kabulang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hintil. Bagkat inaakala nilang sila'y pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Huwag nga kayong tumulad sa kanila sapagkat alam na ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa kanya. Sabi po dito, sa verse 6, ngunit kapag ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasawara ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakita ng mga lihim na bagay ay gagantimpalaan ka. Ito po yung way ng prayer na tinuturo po sa atin ng Diyos. Bakit po ito natin kailangan malaman? Kagaya ng alam po natin ngayon, kapag nanalangin po yung ibang mga denominasyon,
ginagawa po nila ito publicly. Ina-anunsyo po nila ito publicly na sila po ay nanalangin para po sa Diyos. Pero kung pabasahin po natin sa verse 7, dito po napakalinang sinabi rin ng Diyos, as panalangin ay, huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit. Yun, ako po ay laking Katoliko, naranasan ko po itong bagay na ito, yung paulit-ulit po na panalangin, especially po yung rosary po. Tama? Di ba yung rosary, parang another kind of prayer po siya ng Catholic, pero paulit-ulit lang po yung sinasabi. Ngayon po, base po sa mga talata na ito, kung i-apply po natin yung sinasabi na yung pananalangin na gaya ng pakikipag-usap, halimbawa po ganito. Kung paulit-ulit natin sasabihin sa isang tao, mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita, paulit-ulit lang ganon. Sa palagay niyo po, may bisa kaya yon? Sa palagay niyo po, maniniwala kaya yung taong pinagsasabihan natin nun? Hindi, di ba? Kasi po, yung pagsasalita po natin na yun is galing lang sa bibig natin. Pero wala tayong ibang meant. Pag nakikipag-usap po tayo, di ba, with feelings, may emotion pa, may action pa, ibig sabihin, yung sinasabi po natin, yun talagang gusto natin ipahiwatig o ipiramdam sa atin pong kinakausap. Kaya dito po, sabi sa verse 6, bakit nasa lihim? Kapag yung dalawang tao, nag-uusap po sila sa isang tahimik na lugar, o sila lang dalawang tao na doon sa isang lugar na yon, ibig sabihin, yung pakikipag-usap po nila talagang intensive. Ibig sabihin talagang nakapokus sila, talagang seryoso po sila sa kanila pong pinag-uusapan. Pangalawa po, sa verse 7, hindi po paulit-ulit yung kanila pong pinag-uusapan. Ibig sabihin, nag-iisip po sila. Yung mga taong nagpaulit-ulit lang sa kanilang sinasabi, kagaya ng halimbawa ko kanina, sila yung mga taong hindi nag-iisip. Kaya dito po, makikita po natin sa verse 6 at 7, yung ginagawa ng mga hindi ligtas po na tao na way na panalangin, hindi po yun yung pananalangin sa harapan ng Diyos. Kundi, ito po yung personal na pakikipag-usap sa harapan po ng Diyos. Kaya nga po mahalaga po, kapag nalalangin tayo, yung heart natin. Ano ba yung heart natin? Ibig sabihin, seryoso tayo, may gusto tayong sabihin sa harapan ng Diyos. Pangalawa po, yung pananalangin po natin, pinag-iisipan natin ito ng maigi. Di ba po kapag nag-uusap-usap naman po tayo, hindi naman tayo yung parang siramplaka na basta may masabi lang. Tama? Kapag nagkaka-fellowship tayo, nag-uusap tayo, pinag-iisipan natin yung ating mga sinasabi. Yun po yung pananalangin sa harapan ng Diyos. Ito po ay pakikipag-usap, ito po ay pinag-iisipan. Kaya nga po, kung ikukumpara yung isang tunay na ligtas sa hindi ligtas, sa way ng pananalangin nila, mapapansin natin merong pagkakaiba. Yung pananalangin ng iba ng mga hindi ligtas, pwedeng gawin ng mga robot. Tama? Kaya nilang sabihin, tamang pronunciation, pero walang puso. Ibig sabihin, hindi po nila meant yung bagay po na yon. At isa pa po, sa verse 8, pwede basahin po natin ito ulit ng sabay-sabay, 3-1. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago pa kayo humingi sa Kanya. Pag-isipan po natin to. Yung Diyos na nakilala po natin, di ba po siya po yung nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, sa personal din nating Christian life, yung mga bagay ba na kinakailangan natin, alam na ba ng Diyos o hindi pa? Kung ganon, bakit pa natin kailangan manalangin? Pinag-isipan niyo po ba yon? Sinasabi sa Biblia, alam ng Diyos ang lahat ng kinakailangan ko. Pero bakit hindi niya naman ibinibigay? Bakit sinasabi sa Biblia na di kagaya nito, alam na inyong mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. So, literal po, lagi tayong humihingi sa Diyos. Tama? May hiningi po tayo na prayer po sa Diyos. Pero ang tanong po, hindi po ba yun alam ng Diyos? Alam po niya, tama? Pero ang tanong, bakit natin kailangang hingin sa Kanya? Yung reason po, kung bakit kahit alam na ng Diyos, yung mga bagay na kailangan natin, pero sinasabi sa Biblia, kailangan natin hingin sa Kanya, ito po yan. May dalawa pong bagay. Una, para malaman natin na ito po ay galing sa Diyos. Halimbawa, sige, pagpalagay natin sa trabaho. Halimbawa, naghahanap tayo ng trabaho. Hindi tayo nanalangin, pero nag-a-apply tayo, sige, paso tayo ng mga, ng mga resume. Ngayon, pag nagkatrabaho tayo, anong isipin natin? Galing sa Diyos? Pwede natin sabihin, masipag kasi ako. Marami akong pinasahan.
Pero yung reason, yung totoong dahilan, binigay po siya ng Diyos sa atin. Kasi alam niyang kailangan natin ng trabaho. Kaya yung isa po sa number one, yun po yung number one na dahilan, bakit kailangan natin manalangin? Para ma-recognize po natin na anuman yung natatanggap po natin, palaging galing po sa Diyos. Pangalawa pong dahilan, kaya kailangan po natin manalangin, bagaman alam na ng Diyos, yung ating pangangailangan, dito po tayo magkakaroon ng pusong mapagpasalamat sa harapan po ng Diyos. Kasi nga, kagaya ng halimbawa ko po kanina, kung nagkatrabaho tayo, nang hindi natin recognize sa galing po to sa Diyos, ano po mangyayari? Pwede tayo maging palalo. Pwede tayo maging malaki. Ay, ang galing ko talaga. Bakit ko pa kailangan mag-abide? Kaya ko namang mabuhay mag-isa. Pero po, kung meron tayong ganito pong puso, na alam natin, lahat ng hinihingi natin, lahat ng dumaring sa atin ay galing sa Diyos, naturally po, tayo po ay magiging mapagpasalamat po sa Diyos. Actually po, sa bansang Israel, di ba po alam natin, Session 3, pagkatapos po nilang bumagsak, pinupresya na ng Diyos na ibabangon po sila. Tama? So, ibig sabihin, kahit hindi pa hingi ng bansang Israel, gagawin na po ng Diyos. Pero sa Ezekiel chapter 36, ito po yung sabi ng Diyos sa kanila. Ezekiel po chapter 36, sa verse 37. Bagaman ipinangako na po ng Diyos, na muli po silang panunambalikin, pero ito po yung sinabi ng Diyos para po sa mga Israelita. Ezekiel po chapter 36, verse 37. Kung nakita na po, pwede, basahin natin po ito ng sabay-sabay, 3-1. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, bukod pa dito ay hayaan ko ang sambahayan ni Israel na humiling sa akin upang gawin ito sa kanila, paramihin ang kanilang mga tao na parang kawan. Sabi po sa gintang bahagi, bukod pa dito ay hayaan ko ang sambahayan ni Israel na humiling sa akin. So, ibig sabihin po, totoo po, alam na ng Diyos na pangailangan natin. Nakalagay na po sa Biblia kung ano po yung mga mangyayari, pero sa kabila ng mga ito po yung bagay na hinihingi po ng Diyos sa atin. Yung hingiin po natin to sa Kanya. Kaya, sa pamamagitan po ng mga bagay po na ito, dito natin may isip, yung pananalangin, napakahalaga po nito para sa ating buhay, Kristyano. Ito po yung pag-asa lamang po sa Diyos. Bakit po? Kinikilala natin na yung Diyos, siya yung magpo-provide ng lahat ng atin po mga pangailangan. Kaya nga po, dahil po sa ganitong bagay, para magkaroon po tayo ng mga bagay na kinakailangan po natin, minsan ganito inisip na iba mga Kristyano, yung pananalangin, burden po siya. Bakit po? Kasi, yung pananalangin po ba, madali o mahirap? Ganito na lang, ano mas madali? Magbasa, manalangin. Gawin ko pang specific. Yung magbasa na 1 oras, saka manalangin na 1 oras, ano po yung mas madali? Mas magbasa po. Tama? Kaya minsan, para po sa mga Kristyano, yung pananalangin, isa po itong burden para po sa kanila. Pero pag-isipan po natin, yung pananalangin po, burden po ba talaga siya para sa atin? Para hindi natin magawa, para hindi natin i-apply sa ating buhay Kristyano? Actually, privilege po siya. Nabanggit ko po kanina, yung pananalangin, ito po ay pakikipag-usap. Halimbawa na lang po ganito, yung presidente natin, sinabi niya sa atin, anumang oras, pwede mo ako kontakin. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako, punta ka dito sa Malacanang. Burden po ba yun o privilege? Privilege yun, di ba? Kasi may access tayo sa presidente nang walang anumang restriction. Tama po? Anumang yung bagay na gusto nating sabihin, hingiin, madali po tayong makakalapit. Ano pa po sa Diyos? Yung Diyos po, siya po yung may-ari ng lahat po ng mga bagay. As pamagitan po ng Diyos, kaya nangyayari po yung maraming bagay. Lalong-lalo na po yung kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa. Di ba alam po natin sa evangelism, bagaman tayo po yung nagbubuka ng ating bibig, nag-iimbita po tayo, pero sino yung tunay na nagliligtas? Yung Diyos. Pero bakit hindi pa po naliligtas yung iba? Yung malungkot po na part po dito, pag nasa langit na po tayo, malalaman natin, maraming mga tao ang mapupunta sa impyerno. Bakit?
hindi natin ipinapanalangin. Bagaman gusto ng Diyos na maligtas po sila, napakalino sa Biblia, nais ng Diyos na lahat tayo maligtas, pero kung tayo po bilang isang Kristyano, hindi natin sila pinapanalangin, wala tayong interes, hindi natin hinihingin kanilang kaligtasan, wala pong mangyayari. Kagaya na lang ito, next week, may paparating tayo na sa Group Bible Seminar. Sino po yung mga pinapanalangin natin for this Bible Seminar? Ay, tapos na yung cell group namin, sila na bahala dyan. Paano naman yung mga kakilala natin nakatira doon? Alam ba natin kung sino yung mga katrabaho na kung saan nakatira? Baka may nakatira sa Makati, baka may nakatira sa Pasig, baka may nakatira sa San Miguel. Paano naman po sila? Kaya pagdating po sa langit, sa araw po ng pag-uhukom, maraming bagay na ibubunyag po yung Diyos sa atin. Kaya nga po para po sa bagay po na ito, actually kung pag-iisipan natin na maigi, yung pananalangin po, isa po itong makapangyarihang pribilehiyo para sa mga Kristiyano. Bakit po? Directly natin nasasabi sa Diyos kung ano yung kailangan natin. Directly natin nasasabi sa Diyos kung ano yung ating pinadaraanan. Kaya nga po nung tinanong ko po yung kanina, ano mas madali, yung magbasa ng isang oras o manalangin ng isang oras, mas mahirap po yung magnalangin ng isang oras. Bakit po? Habang nanalangin tayo maaari, kung ano yung pumapasok sa isipan natin. Tama? Minsan ganun din po ako. Nanalangin sa ganitong bagay, napunta na ako sa ibang bagay. Nawala na ako sa aking pinapanalangin. Works po yun ni Satan. Bakit po? Mismo sa Satanas po, alam niya po na yung panalangin ng mga banal, makapangyarihan. Kasi directly po yun na paghingi ng tulong mula po sa Diyos. Ibig sabihin, direkta po yun na pagtanggap ng kapangyarihan mula po sa Diyos. Kaya nga sa Four Ways ng Kristyale po natin, bagaman yung panalangin, technically, mukha siyang madali, kasi parang hindi kailangan ng masyadong effort, oras lang, pero actually, yun po yung pinakamahirap. Kaya nga madalas, pre-request sa mga kapatid, di nakakapanalangin, natutulog na lang. Tama, gumagawa na lang, pero para po sa bagay po na ito, dapat po natin malaman, kalooban ng Diyos, utos ng Diyos na higit po tayong manalangin. Colossus po chapter 4. Colossus po, kapitulo 4, sa versikulo 2. Colossus, kapitulo 4, versikulo 2. Pwede po, basahin natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Magpatuloy kayo sa panalangin at kayo magbantay na may pagpapasalamat. Tingnan po natin, unang Thessalonica din po, chapter 5. Unang Thessalonica, chapter 5, mula verse 16 hanggang 18. Kung nakita na po, pwede, basahin po natin ito na sabay-sabay, 3, 2, 1. Mag-alala kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay magpasalamat sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, si Jesus para sa inyo. Kita po natin, di ba? Sa Biblia po, hindi sinasabi ng Diyos na manalangin tayo na isang beses, kundi magpatuloy kayong manalangin kayong walang patid. Kaya napakalinaw po, yung pananalangin po sa ating buhay Kristiyano, isa po itong napakahalagang bagay na hindi dapat nawawala sa atin po. Bakit po? Sa magitan po ng pananalangin, dito po tayo nagkakaroon ng kalakasan para ipagpatuloy o ma-overcome po natin yung pinagdaraanan natin sa ating buhay Kristiyano. Ngayon po, kung sinasabi po ng Diyos na manalangin tayo ng walang patid, ibig sabihin, saan tayo manalangin? Tuwing kailan lang tayo manalangin? Kanina nabanggit po, diba, sa Matthew chapter 6, dapat po sa tahimik na lugar, sa pagitan ng Diyos at natin, dun po tayo mananalangin. So, ibig sabihin po ba nun, kapag nasa CR kayo, bawal kayo manalangin? Baka maamoy po ng Diyos. Po, mas nakajunsyang ko. Actually po, yung pananalangin po, kahit nasaan po tayo, nasa CR po tayo, naglalakad tayo, pwede nating gawin. Ako po nung single pa po ako, kapag umuwi po ako, galing church mula sa bahay, kasi wala naman ako masyadong pera para mamasahe, lagi lang din po ako naglalakad. And isa yun sa paborito moment ko ng Christian life. Bakit po? Ano man yung pinagdaraanan ko,
ano man yung hinaharap kong problema, nagkakaroon ng chance na makipag-fellowship sa Diyos. As a result, di ko namamalayan, nakarating na ako sa church, ang bilis lang. Kaya nga po, yung simpleng paglalakad po o pagkakaroon ng sariling oras, mahalaga po ito para sa atin. Bakit po? Ito po yung pakikipag-fellowship sa Diyos. At bilang kabaligtaran, kung ito po yung kalooban ng Diyos, so tayo pa yung manalangin, ibig sabihin, yung hindi pa nanalangin, ito po ay isang kasalanan. Unang Samuel po, tingnan natin. Unang Samuel po, chapter 12, sa verse 23 po. Unang Samuel, chapter 12, sa verse 23. Actually, ito pong tagpo na ito po yung pagkakataon kung saan nagkaroon na po sila ng hari. Pero alam po natin, nung wala pang mga hari, mga propeta, o yung mga inaatasan ng Diyos na mumuno sa mga Israelita, sila po yung laging namumuno. Pero this time, nagkaroon na po ng hari, which is si Haring Saul. At yung pamamahala para sa buong Israel, naatang na po kay Saul. Pero dito sa verse 23, dito natin makikita ano yung heart ni Propeta Samuel para po sa panalangin. Basahin po natin na sabay-sabay, verse 23, 3-1. Bukod dito, saga ng akin, huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paghinto ng pananalangin para sa inyo. Kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Ano pong sabi? Huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon. Bakit po? Sa paghinto ng pananalangin para po sa inyo. Kaya, actually, nung nabasa ko rin po itong talata na ito, mas ninervous po ko sa harapan ng Diyos. Bakit po? Yung inakala nating simpleng bagay, simpleng part ng ating Christian life, pero kapag hindi po natin siya nagagawa, ito po ay isang mabigat na kasalanan. Dito natin may isip na yung pananalangin, sobrang makapangyarihan po niya. Sobrang halaga niya para sa atin. Kaya nasabi ng Diyos na ito po ay isang kasalanan. Naisip po ba natin yon? Kaya sa pagkakataon po na ito, sana po maisip po natin na yung pananalangin sa harapan po ng Diyos, isa po itong makapangyarihang bagay. Di ba po, sabi ni Spider-Man, great power comes from great responsibility. So, ganun din po siya. Ito pong pananalangin, isa po itong malaking kapangyarihan. Kaya anong katubas ito? Malaking responsibilidad. Ito po, nabanggit ko po na nakaraan sa group, mga fellowship. Yung cell group na kami nabibilangan natin, yung mga tao na nakapaligid po sa atin, sila po yung mga taong sisingilin po ng Diyos sa atin kapag hindi po sila naligtas. Kaya nga po kung maisip natin, parang namang ang laking mission po nun. Actually, kung bibigyan po tayo ng Diyos sa malaking mission, bibigyan niyo din tayo ng malaking kapangyarihan para may sakatuparan po yun. Paano po? Yung pananalangin. Kaya nga po nasabi po dito, yung hindi pananalangin ng pagkasala, bakit po? Di ba po, normally kapag nanalangin tayo, especially sa kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa, gusto natin sila na maligtas. So, sa kabaligtaran, kung hindi natin sila pinapanalangin, para nating sinasabi na ayoko silang maligtas. Indirect murder. Yun po yung palaging sinasabi ni Reverend Johan Ri, tama? Kung hindi pag-evangelize, indirect murder. Bakit po? Hindi natin ginagawa yung best natin para sila po ay evangelize. Same thing din po sa panalangin. Yung hindi pananalangin po sa kanila ay indirect murder, na sila po ay mapunta ng impyerno. Kaya sa Christian life po natin, especially sa evangelism, napakahalaga po ng pananalangin. Dito po nanggagaling yung kapangyarihan po ng Diyos. Pero at the same time, sa magitan po ng pananalangin, ma-overcome din natin yung ating mga pinagdaranas sa ating Christian life. Lalong-lalo po yung sinful nature. Tingnan natin sa Exodus chapter 17. Dito po sa Exodus chapter 17, mula verse 8 po hanggang 13, ito po yung digmaan laban ng mga Israelita laban sa mga Amalekita. Alam po natin sa Biblia, yung mga Amalekita, sila po yung sumisimbolo sa sinful nature po natin. Bakit po? Ito po mga Amalekita, relatives po to ni
Abraham. Okay po? Kaya sumisimbolo po ito sa atin pong sinful nature. Pero dito po, makikita natin, mula verse 8 po hanggang 13, ito po yung digmaan ng mga Israelita laban po sa mga Amalekita. Ibig sabihin, sa Christian life po natin, totoo po, di ba? Tayo po ay nasa digmaan. Ephesians chapter 6, yun po yung sinasabi. Pero anong digmaan po to? Spiritual na pakikipagdigma. Laban sa sarili, laban sa dyablo, laban sa sanlibutan. Pero yung pinakamahirap na kaaway natin, alam natin kung sino, di ba? Yung atin pong sarili. Kaya malinaw po kalooban ng Diyos na dapat matalo natin yung atin pong sarili. Ganon din po sa kwento na ito. Pero tingnan natin, paano nagwagi ito po mga Israelita nito laban sa mga Amalekita. Verse 8 po hanggang 13, dahil mahaba, babasahin natin ito ng salitan. Ako po muna. Na magkagayoy, dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. Ginawa ni Josue ang sinabi ni Moises sa kanya at nakipaglaban kay Amalek. At sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa tuktok ng burol. Subalit, ang mga kamay ni Moises ay nangalay, kaya't sila'y kumuha ng isang bato at nilagay sa ibaba at kanyang inupuan, inalain nila Aaron at Hur ang kanyang mga kamay, ang isay sa isang panig at ang isay sa kabilang panig, at ang kanyang mga kamay ay nanatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Ano po yung sekreto sa digmaan po na ito? Yung pananalangin. Sa mga Israelita po, yung way ng panalangin, hindi kagaya ng sa Biblia na pinaglalapat po natin yung ating mga kamay. Sa kanila po literal, tinataas po nila yung kanilang dalawang kamay. Ganun po sila manalangin. Kaya this time po, yung ginawa po dito ni Moises, ito po ay pananalangin. Ano pong sinabi? Kapag itinataas si Moises ang kanyang kamay ay nananalo ang Israel. Ganun din po sa atin. Kapag nanalangin po tayo, malaki po yung matatanggap nating kapangyarihan, ma-overcome natin yung atin pong laman. Di ba ganun din yung sinabi ni Jesus sa mga alagad po niya? Kayo manalangin kasi mahihina ang inyong laman. Ganun din po. Kung meron tayong vision, kung meron tayong ganitong pagnanais, dito natin makikilala sino ba tayo bilang Kristiyano. Bakit po? Lumalabas sa bibig natin, lumalabas sa puso po natin, ano ba yung inihingi natin sa Diyos. At this time, makikita po natin, ito po yung panalangin para ma-overcome po yung laman. Pero makikita po natin, bilang isang individual, may hina po tayo. Kaya sa verse 12, subalit ang mga kamay ni Moises ay nangalay. Totoo po, kapag mag-isa tayo, napakadali natin mahulog sa kasalanan. Diba sa unang Pedro, ganoon din po sabi, si Satanas, gaya ng isang leon na mahanap ng kanyang malalapa. Kaya nga po sa church, laging sinisira ni Satan yung unity. Bakit po? Kapag sira ng unity, nagkakaiwalay na yung mga kapatid. At kapag ganon, mabilis na lang pong atake si Satanas sa bawat Kristiyano. Kaya nga po, dito po sa verse 12, makikita natin, anong nangyari nung nakita nilang nangalay si Moises? Kaya't sila'y kumuha ng isang bato at nilagay sa baba at kanyang inupuan. Inalalayan ni Aaron at Hur ang kanyang mga kamay, ang isay sa isang panig at ang isay sa kabilang panig. Marami po silang nananalangin. Yun po yung ibig sabihin ng talata na ito. Ganon din po sa ating Christian life. The more na marami po yung nananalangin, the more na mas nagiging makapangyarihan yung pagkilos po ng Diyos. Kaya nga po, kung meron tayong vision, kapag nanay sa ating Christian life na ma-overcome yung ating sinful nature, yung number one na solution na dapat po natin gawin, ano po? Yung prayer. Hindi po kung ano-anong mga ideya o technique. Kasi minsan, kada kapakinig natin ng mga testimony ng mga kapatid, may natutunan tayo, tama? Tapos, sinusubukan nating i-apply. Anong result? Not all the time, effective po siya. Bakit po? Maaari po wala tayong panalangin na ganito. Na ma-organ natin ng tuluyan yung pananalangin. Okay? At sa natitira pong oras,
gusto ko pong ibahagi, ano naman yung halimbawa na binigay po ng Panginoong Hesus kung paano po siya nanalangin. Isa sa magandang halimbawa po na pinakita niya sa Marcos po. Marcos chapter 1, sa verse 35. Marcos chapter 1, verse 35. Kung nakita na po, pwede. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3 to 1. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nananalangin. Ano po yung example na binigay ni Jesus? Bago niya po simulan yung kanyang araw, siya po ay nakikipag-fellowship muna sa Diyos. Sabi po dito, yung ilang na lugar, ibig sabihin, ito po yung private na lugar sa pagitan ni Jesus at ng Diyos. Alam po natin si Jesus, Diyos siya mismo, tama? Pero bakit po siya nanalangin? Para magbigay ng halimbawa sa atin. Ano po yung halimbawa na yun? Bago tayo gumawa, dapat po muna tayong nananalangin. Pagpapasok po kayo sa work, nanalangin po ba tayo? Bago tayo may gawin, nanalangin po ba tayo? Narinig ko sa mga testimony ng mga ilang brothers and sisters, kapag nag-pray po sila, nagiging maganda yung output ng kanilang trabaho. Pero sa kabaligtaran, dahil late sila nagising, nagmamadali sa trabaho, hindi na nanalangin. Kaya nangyari nag-work, pero hindi nagiging maganda yung resulta. Totoo po yun. Kasi po, pinapakita po doon, bilang isang individual, wala tayong kapangyarihan. Bilang isang individual, wala tayong kakayahan. Kaya nga nakakatakot sa isang Kristiyano kapag nagmamalaki na siya. Bakit po? Iniisip niya na malakas siya, kaya niya lahat, pero hindi po. Sa ganung pagkakataon, ibinabagsak po tayo ng Diyos. Kaya dito po, yung unang example na makita natin, bago mag-start ng ministry si Jesus, nanalangin pa po siya. Isa pa po, tingnan natin sa Lucas chapter 5. Isa pa po itong magandang halimbawa. Lucas chapter 5, sa verse 15 hanggang 16 po. Chapter 6 na lang po muna. Chapter 6 po. Verse 12 po hanggang 13. Lucas chapter 6, verse 12 po hanggang 13. Pwede, basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Nang mga araw na iyon, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magdabag sa panalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya'y pumili mula sa kanila ng 12 na itinalaga niyang mga apostol. Actually, dito po makikita po natin yung halimbawa na ginawa ng Panginoong Hesus, bakit siya nanalangin. Sabi sa verse 13, kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya'y pumili sa kanila ng 12 itinalaga niyang mga apostol. Isa sa halimbawa na pinakita ng Panginoon, every time na may big decision siya, na kailangan po niyang pagpasyahan, siya po muna ay nananalangin. Gaano po siya katagal nanalangin? Sabi sa verse 12, na mga araw na yun siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magdamag sa pananalangin sa Diyos. Ganun po yung ginawa ng Panginoon Hesus. Yung mamili ng 12 alagad, hindi po to madali. Bakit po? Sila po yung tatayo na representative ng Panginoon kapag namatay na yung Panginoon. Sila po yung gagawa ng pangangaral po ng Ebanghelyo. Isa po itong mabigat na bagay. Pero ano pong ginawa ni Jesus? Siya po ay nanalangin muna ng buong magdamag. Hindi po isang beses lang. Hindi po saglit lang. Buong magdamag. Ibig sabihin, napakahabang oras po yung kanyang inilaan para po ipanalangin kung sino po yung magiging 12 alagad. Ano po yung matutunan natin dito? Sa Christian life po natin, marami tayong decision making, tama? Madalas ngayon yung prayer request natin, tama? Pero ano pong ginawa ni Jesus? Siya po mismo, nanalangin po siya. Sinasabi ko po ito kasi baka may mind tayo minsan, kapag nagpa-counseling tayo, masasagot yung sagot natin. Hindi po. Minsan sinasabi sa atin, manalangin din tayo. Tama? Kasi yung mga pastor naman po, yung mga minister, hindi naman po sila Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Binibigay po nila yung tamang advice, base po sa natutunan din po nila. Ibig sabihin, kung ano lang po yung ibinigay sa kanila. Pero most of the time, sila rin po yung mga limited lang po yung masasabi nila. Kaya anong laging ina-advise? Ipag-pray.
Mari po kung lagi kayo nagpapa-counseling, lagi niyo po itong narinig kay Pastor, you should pray. Tama? Kasi po, kagaya ng Panginoong Jesus, kapag may mabigat po siyang gagawin, siya po ay nanalangin. Bakit po? Ano po ba ang klaseng desisyon ito? Itong desisyon na ito po yung magpapabago sa buong buhay natin. Example, yung paglilipat ng bahay, dapat pinagpipray po yun. Kasi po kung lilipat tayo ng bahay sa walang church, paano yung Christian life natin? Same thing din po sa trabaho. Kapag lilipat tayo ng trabaho, dapat din tayo nanalangin. Bakit po? Kung ano yung magiging field ng trabaho natin, environment ng trabaho natin, malaki po yung magiging epekto nito sa Christian life. Schedule, mahulog sa kasalanan, tama? Kaya kapag may mabibigat po tayo na bagay na kailangan pagdesisyonan, yung number one na kailangan po natin gawin, kagaya ng Panginoong Jesus, yung manalangin. Okay po? Kaya makita natin, actually, bago po itong mangyari na ito, busy po si Jesus. Marami po siyang ginagawa. Kaya nga matutunan din natin sa Panginoong Jesus, the more na marami po siyang ginagawa, the more na hindi siya nakakalimot na manalangin. Sabi ng isang Kristyano, the more na nagiging busy po siya, mas lalo po siyang nananalangin sa Diyos. Ibig sabihin, mas dumaraming oras siya sa panalangin. Bakit po? Sabi po niya, kung ako sa loob ng isang oras, ito na yung nagagawa ko, how much more sa Diyos? Kapag kumilos siya sa loob lang ng isang segundo, isang oras, mas sigit na maraming magagawa po yung Diyos. Kaya doon po naisip ng isang Kristiyano na anumang gawin niya, hindi ito may kukumpara kapag yung Diyos yung kumilos. Kaya nga para sa isang Kristiyano, mas mahalaga po na naglalaan tayo ng maraming oras sa pananalangin, kagaya ng sa Panginoong Jesus. At isa pa po, sa matutunan natin na example na binigay ng Panginoon, yung Panginoong Jesus, nananalangin po siya, hindi para baguhin yung puso ng Panginoon, kundi para baguhin yung kanyang puso. Ano pong ibig ko pong sabihin? Kapag nananalangin tayo, di ba? Minsan, baka na maaaring naranasan natin, nanalangin tayo. Panginoon, pakiusap, gawin mo to. Pakiusap, Panginoon, bigay mo to. Na para bang inuutusan natin yung Diyos na gawin niya itong mga bagay na ito. Pero hindi po. Mismo po yung Panginoon, nagbigay pa siya ng itong halimbawa. Ito yung gusto ng Diyos. Anong sabi niya? Ang kalooban mo yung mangyari sa akin. Nanalangin po si Jesus na baguhin po ng Diyos yung kanyang puso. Chapter 22 po ng Lucas, verse 41 po hanggang 44. Lucas chapter 22, sa verse 41 hanggang 44. Kung nakita na po, pwede, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Siya'y may walay sa kanila na may agwat ng isang pukol ng bato. Siya'y lumuhod at nanalangin, Ama, kung ibig mo, ilay mo sa akin ang kopang ito, gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulos sa lupa. Ano pong sabi? Verse 42, Ama, kung ibig mo ilay mo sa akin ang kopang ito, gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Si Jesus din po, natakot din po siya na mamatay. Hindi po madali yung bagay na yun na mamatay. Pero ano pong panalangin po niya? Ang kalooban mo ang mangyari. Maring ganun din po sa atin. Nahaharap tayo sa mga mahirap na sitwasyon. Ano panalangin natin? Pakiusap, Panginoon, sana hindi po mangyari yun. Di ba po minsan ganun tayo? Kasi po, akala natin yung prayer po natin ay parang genie. Kapag nag-request po tayo, yun yung gagawin. Pero, kung paano yung Panginoong Yesus, siya po yung nagbigay ng halimbawa. Ano pong halimbawa yun? Nabaguhin ng Diyos yung kanyang puso. Sa bawat sitwasyon na ibinibigay po sa atin ng Diyos, ito po natutunan ko lang din po, ibinibigay po sa atin yung sitwasyon, hindi para baguhin yung sitwasyon. Halimbawa, mahirap yung sitwasyon. Anong response natin? Dapat baguhin yung sitwasyon? Normally, ganun po yung response po natin. Pero bilang isang Kristyano, kapag binibigyan po tayo ng isang mahirap na sitwasyon, hindi po yung sitwasyon yung dapat na mabago. Tayo po yung dapat na mabago. Kapag alam po natin itong bagay na ito, hindi tayo magiging mapagreklamo sa harapan ng Diyos. Instead, ano magiging heart natin? Panginoon, ano po ang kalooban mo? Pwede pong ipauna mo sa akin. Yun po yung tamang response sa prayer. Kapag may sitwasyon na mahirap, hindi dapat natin questionin yung sitwasyon.
questionin natin, ano po bang kalooban mo? Kahapon, baka hindi po alam na iba, hindi kami natuloy ng rosaryo. Alam niyo po nangyari? Nasira po yung H100. Sa biyaya ng Diyos, hindi naman kami tumilampon, hindi naman natanggal yung gulong, pero nauwi kami sa Jollibee. Opo. Kaya biruan namin, nag-Jollibee kami, Batangas pa, ang layo. So, pinag-isipan namin maigi, bakit nangyari yun? Kasi actually gusto pa rin namin punta ng Rosario kasi first time pong pupunta ng San Juan para doon magdaos ng Rosario Mission Branch Fellowship. Pero kalagitnaan, nung nasa Petron pa lang kami, lagpas ng Petron, doon na po nangyari yung aksidente. Kaya in the end, during fellowship po ng mga kapatid, doon ko narinig yung testimony ng bawat isa. Marami silang pinagdaraanan, yung kapatid na to, dahil sobrang busy sa work, wala siyang time makipag-bonding sa family niya. Kaya nung nasira yun, nang bonding sila, nag-Jollibee sila ng mga anak niya. Sabi ko, sa lahat ng pagkakataon, laging merong kalooban yung Diyos sa atin. Hindi yung sitwasyon, yung dapat natin bigyan solusyon, hanapan ng solusyon. Kundi, mahanap natin, bakit ba ipinapahintulot ng Diyos ang mga bagay na ito? Gusto ko pong ibahagi itong part na ito kasi as a Christian, especially kabataan, napakarami pa nating sitwasyon na mararanasan na sobrang bigat. Isa sa magandang halimbawa po si Apostol Pablo. Anong sabi niya? Sa 2 Corinto chapter 1, yung mga naranasan niya, ano nang result? Mamamatay na siya. Pero nung natutunan niya, umasa sa Diyos. Hindi niya natutunan na, ay, ganito dapat ako tatakas, ganito dapat yung iwasan ko. Hindi. Sa kabila ng mabigat yung sitwasyon, ano natutunan po ni Pablo? Mas umasa pa sa Diyos. Mas ipagkatiwala yung buhay niya sa Diyos. Ganon din po sa atin. Kaya yung Christian life na natin, napaka-misteryo po talaga. Hanggang na dito tayo sa mundo, hindi malinaw lahat ng mga bagay. Totoo po yan. Yun din yung sinabi ni Pablo sa unang Korinto. Pero kapag nasa langit na tayo, lahat magiging malinaw. Kaya nga po, habang nandito tayo sa lupa, dapat meron tayong ganitong attitude, kagaya na sa Panginoong Jesus. Di ba po, yun din naman yung goal ng ating pong buhay? Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Unang Corinto chapter 11 verse 1. Kaya sa pagkakataon po na ito, yun po yung mga pinakitang halimbawa ng Panginoong Jesus para po sa ating Christian life. Paano po ba dapat tayo manalangin? Ano po ba dapat yung heart natin sa pananalangin? Kulang lang po yung time. Actually, marami pong halimbawa sa Biblia. Sila Daniel, sila David, sila Pablo. Nagbigay po sila ng magandang halimbawa sa sitwasyon po nila kung paano po sila nanalangin. Ganon din po, siguro next time, marami pa po ito. Gusto ko po ibahagi yung part, bakit hindi sinasagot ng Diyos yung atin pong mga panalangin. Bago ko po tapusin, para maunawaan natin, hindi sinasagot ng Diyos, madalas yung ating panalangin sa pamagitan pong ilang mga bagay. Una, kapag nanalangin tayo para sa ating satlaman. Halimbawa, kung nanalangin tayo maging milyonaryo, hindi po talaga ipagkakalob yung basta-basta ng Diyos. Exception lang kay Gayo. Si Gayo po, dahil meron siyang tamang heart kung paano niya ma-manage yung kanyang kayamanan, ipinagkalob sa kanya na maging mayaman. As a result, lahat ng mission trip ni Pablo, lahat ng mga fellowship ng mga kapatid, lagi po siya yung nagsusupport. Kaya sa church po, totoo, may mga mayaman po, pero pili lang po. Bakit? Sila po yung may tamang heart kung paano nila ma-manage yung kanila pong kayamanan. Kaya baka may panalangin tayo, Panginoon, ako din po, gagawa po ako ng mabuti kapag nalangin tayo. Hindi natin maloloko yung Diyos. Alam ng Diyos yung atin pong puso. Pangalawa po, hindi po pinapakinggan ng Diyos ang ating panalangin kapag may hindi tayo pinapatawad. Bakit po? Sabi sa Biblia, di ba, 1 chapter 3 verse 15, sino man yung napopuot sa kanyang kapatid, hindi po nalulugod yung Diyos sa kanya o wala po yung Diyos sa kanya. Kulang lang po yung time, pero may Bible verse po yun, pero yun po yung point nun. Kapag hindi tayo nagpapatawad, kahit nanalangin tayo, wala pong nangyayari sa ating Christian life. At ganoon din po, higit po sa lahat, kapag may sin po tayo, hindi po sinasagot ng Diyos yung atin pong panalangin. Siguro by next time na Youth Group Fellowship, gusto ko po ibahagi yung continuation po ng part po na ito. Pero sa ngayon, hanggang sa Panginoong Jesus, yung mga pinakita niyang halimbawa, I hope, kagaya ng Panginoon, maaga po siyang gumigising
Kahit busy po siya, hindi niya nakakalimutan na manalangin. Pangalawa po, pag may mamabigat po siya na kailangan pong importante na pagdesisyonan, hindi po siya nakakalimot na manalangin o sumangguni muna sa Diyos. At pangatlo, yung attitude po ng Panginoon sa panalangin, hindi para baguhin yung sitwasyon. Instead, baguhin po yung kanyang puso towards po sa situation na ibinigay po ng Diyos. Kaya hanggang dito na po mga kapatid, I hope this coming Sagrada Bible Seminar, may apply po natin tong part na ito. Bagaman di tayo yung part ng mismong sagrap na yon, pero through prayer, kagaya ng ating natutunan, isa po itong makapangyarihang bagay sa harapan ng Diyos. Kaya kung gusto talaga natin maging matagumpay, yung Sagrada Bible Seminar ibang cell group, mag-pray po tayo. At makikita po natin ano yung pagkilos ng Diyos doon po sa cell group po na yun. Hanggang dito na lang po mga kapatid. Maraming salamat po.